Okay, wala tayong intro eh. Pinag-uusap lang tayo bigla. Okay. Pero welcome, JC, Punong Bayan, pinakamagandang pangalan ever. Narinig ko. Salamat. Parang mas legit pa yung pangalan mo sa mga 90% ng journalists natin. Talaga ba? Hindi ka pa nagkaroon ng inisip mo na mag-career ka in broadcast journalism or anything? Hindi. Sa mga interview lang na tulad nito. Ito na yun, parang content Oo, expert. ito na Pero yung sobrang credible eh, no? Pag sinabi JC Punong Bayan, parang dapat pakinggan to. Pero sa Twitter, wala na akong credibilidad. Wala na, Tanggap ko na yun. Kinancel din nila ako sa Twitter eh. So, Ayun, wala rin ako magagawa. Ay, So, alam mo naman. hayaan Pero, na natin. if there's anything actually, cancellation, I think it's more a sign of legitimacy than. I guess yung algorithm kasi, parang matagal ko na rin napag-isipan na parang... Gusto ko yung sound na ginawa mo na parang, okay, sige. Good bright siding rin. Pero, sige. Pero, andito tayo ngayon sa medyo serious talk show. Nakita mo naman, naka-necktie ako. So, ibang klaseng talk show to na ikaw pa yung gumawa dahil di ako marunong mag-necktie. You're apparently. welcome. So far, ikaw na yung pinaka-mabuting guest. Okay. Kaya si Paul Medina last episode, hindi siya yung gumawa ng necktie ko. Okay. I made my mark already. But yes, thank you so much. You are very, tawag doon, very much an expert on your field as an economist. Or ano bang tawag sa mga economists? Economista? Ekonomista. Pag Tagalog, economista. Economer. Ekonomista. Economista. And honestly, I just want to talk about, we invited you sa show because I really want to talk about the economy. Sobrang, pag binabato-bato lang natin yun eh. Kasi alam mo yun, di ba pag pangit yung way of living, pag nakita mo nagtaas yung bilihin, sa utak mo, sabihin mo, pangit talaga ng economy natin. Pag nagta-travel ako, makita mo yung ibang bansa na mas develop yung infrastructure nila, yung public Nakakaiyak transport. no? Sobra. Meron silang sidewalk. Alam mo yun, parati ko Correct. sinasabi yun. Parati yun yung punchline ko. Oo. Na kapag pumatravel ako sa ibang bansa, ang nami-miss ko sidewalk na maayos. Kasi Sidewalk doon na nakakapaglakad ka, maayos. Correct. may Google Maps na gumagana, mga ganong klase. That's all you think? Tama ba kami pag sinabi namin ang pangit kasi ng ekonomiya natin kaya hindi tayo ganito? Ganun ba 'yon? Is that directly correlated? Tama. Kakagaling ko lang Red sa Hong Kong, sa Singapore din recently. Yun na parang pag-uwi ko, wala. Every time, 'di ba? Parang mararamdaman mo na sana ganito yung Pilipinas. Tama. Pero kahit sa maliliit na bagay, sa Japan, for example, parang bawat sulok, parang pinag-isipan. Totoo. Na dito sa Pilipinas, ibang-iba ang kalidad ng buhay natin. And yun yung nakakatawa kasi if you are a headline reader, minsan makakasagap ka ng headlines na, ang promising ng economy ng Pilipinas. And to be honest, sobrang tagal ko lang naririnig na promising ang growth ng economy natin. Parang bumagsak lang ata siya in the headlines nung pandemya. Pero before and after that, it's always saying na para, tumataas yung GDP natin, tumataas yung economy. Totoo ba yun? Totoo siya. Kung titingnan mo yung datos, kasi ano ba yung muna yung GDP, di ba? Gross Domestic Product. Yun yung sukat natin na imperfect. Hindi naman natin talaga alam kung ilan yung produkto at serbisyo, di ba? The best we can do ay estimate natin ano yung halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagagawa natin. At yun ay lumalaki naman talaga mga around 5-6% every year. Mataas yun. Kasi sa US halimbawa, nasa bandang 2%. Sa mga advanced economies, 1-2% masaya na sila. Pero tayo 6%. Pero bakit? Parang hindi ko ramdam. Bakit ganun? Yun yung dispariting malaki. Correct. Ramdam mo ba siya? Totoo bang kinasabi, fine, according to the data, umaangat. Pero, according to yung amoy ng hangin, pag lumalabas ako every time, anong mali? Bakit, why does the data say it's growing but we don't feel it? Nakadepende kasi Red sa kung sino yung nakikinabang dun sa growth na yun. Kasi maaring lumalaki ang ekonomiya, pero kung puro mayayaman, middle class ang nakakaramdam, edi hindi nararamdaman ng mga mahihirap halimbawa. So, depende kung sinong tao ang pinag-uusapan natin. Okay. So, you would say na sino kaya ang makakaramdam sa klase ng growth na meron tayo? Well, ang pinaka-nakakaramdam, syempre, yung mga nakakaangat sa buhay pagdating sa income, halimbawa. Okay.
ang gusto kong indicator dyan, Red, halimbawa, yung dami ng Starbucks. Okay, yan. Oh, Okay. ganda. Yeah. Diba? Naging tambayan na siya. Pero sino yung tumatambay sa Starbucks? Most likely yung middle class, upper middle income class. Kanina umaga, doon lang ako. Oh, yun, no? Parte ka nun, parte tayo ng middle class. So, to be fair, lumalaki yung middle class. Actually, kung tingnan mo rin yung datos, yung bilang at porsyento ng may hirap, bumababa naman talaga, to be fair. At mabilis siyang bumababa. So, saan napupunta yung mga tao? Napupunta sila sa middle class. So, in a way, lumalaki talaga yung incomes at naradama yun na maraming Pilipino. Pero, ano na natin, itong mga classifications na to, pag sinabing below poverty line ka or middle class ka or anything, kahit sabihin mo middle class ka, parang hindi naman sobrang ginahawa din ng buhay mo eh. No? So, parang feeling ko, hindi ba siya up for reassessment kung anong tunay na middle class at tunay na below poverty line or above poverty line, di ba? So, yung middle class kasi, Red, may 3 layer pa yan. Merong lower middle income, merong middle income, and then yung upper middle income. So, may mga layers pa yan. Okay. So, ganun kasi siya kalaki. Okay. And to be fair, yung grupo na yun lumalaki. Pero of course, kung nasa lower middle income ka, halimbawa kung may nagkasakit sa pamilya o nagkasakuna, may trahedya sa pamilya ninyo, madali kang mapunta dun sa level na mahirap. So parang vulnerable ka na maging mahirap kung nasa baba ka ng middle class na yun. Oh my God. Sobrang ano. Pero yung data na to, when you're categorizing these people, do you think na they're using proper metrics? Yeah. Hindi rin. Hindi. Maraming imperfections sa statistical parang system natin. Parang sanay ka magsabi ng masamang balita. Kaya maraming galit sa akin. Dinadaan ko lang sa ngiti. So, teka, explain. Paano? Do you think now there should be more considered to measure what is middle class and I mean, kasi ngayon pag sinabi nating middle class ka, it automatically translates sa sabihin ng mga tao, quality of life mo yan. Oh, middle class ka, so nakakaangat-angat ka ng konti, di ba? Parang ganun. I mean, totoo naman compared to siguro lower middle class or yung nasa poverty line, below poverty line. Pero, to be honest, ano bang standards ng quality of life yung binabasihan natin dito? Well, kasi actually, yung mga studies, hindi sila nag-agree kung ano ba yung best definition ng middle class. Ang pinaka well-defined yung kung sino ba mahirap o hindi mahirap. Yun talagang every year meron tayong sukatan doon. Kung ikaw ay nasa pamilya na may 5 miyembro, tapos yung income ninyo ay nasa bandang between 10 to 15,000, hindi ko alam exactly or hindi ko matandaan exactly yung threshold. But may range na ano? Around that. Sabihin na natin 15,000 pesos. Kung nasa mas mababa ka doon, mahirap na yung pamilya ninyo. Yung income na yun per month for a family of 5. Pero kung mas mataas, ay hindi ka na mahirap. So actually, kung tutusin mo, Red, ang baba nung threshold, standard, diba? Pero about 20 million pa rin ang maituturing na nasa below nung 15,000. Oh my. So ang dami pa rin talagang mahihirap. Pero as a proportion of the population, lumiit na siya. Kasi yung population natin, ilan ba tayong mga Pilipino? Nasa 115 million. So, hindi na siya kasing laki kaysa nung halimbawa martial law. More than 50% ang mahirap sa Pilipinas. Pero there's a danger then on relying on these facts masyado and parang inaano natin na hindi ko sinasabing wag mag-rely sa facts. Bakit sabi ko lang. Pero may mga times na parang yung data is kind of like manipulated or tipong it shows a side of something na pag pinapresent mo, okay, guys, 20 million lang ang below poverty line. Pero honestly, yung mga above poverty line, hindi rin naman ganun ganda yung quality of life nila, di ba? Parang ganun. Well, it's not so much na may nagmamanipulate. Okay. Kung hindi, dapat alam mo lang how exactly we define these things. Na parang pinapaliwanag naman ng gobyerno, tulad ng Philippine Statistics Authority, to their best, best effort naman sila na ipaliwanag ano yung ginagamit nilang mga numero. So at least tayo, kung gamitin natin, dapat alam natin ano yung, saan nila hinuhugot yung mga numero na ito. I see. Meron akong nabasa dati na parang GDP, kasi yung usual buzzword ng mga tao pag sinabing i-measure natin yung ekonomiya ng isang bansa, which is basically, minimeasure lang naman nila ang goods and import-export, ano pa ba, government spending, investments. Investments, yun. So, parang masyado siyang
incomplete to paint the picture. It's a good metric to start a basis from, I guess. Pero yung medyo incomplete siya sa sa totoo. Pero may minsan may mga nakikita akong parang measurements. Like sinabi mo kanina, dami ng Starbucks. That's one. May nakita ako very interesting. Sobrang tagal na nito, called the Big Mac Index. Oh, yeah. In which ang ginawa nila para malaman ng buying power ng citizens of one country is kinompare nila yung mga presyo ng Big Mac sa iba-ibang bansa. So, would you think something like that also helps sa mga ganyang klaseng studies? Actually, Red, very specific yung gamit ng Big Mac Index. Talaga? Okay. Ginagamit siya para malaman kung gaano kahina or kalakas yung currency mo compared sa iba pang currency tulad ng US dollar. It's a currency measure. Kasi halimbawa yung Big Mac, di ba ang ingredients niyan, yung patty, yung lettuce, yung meat, pare-parehas yan, di ba? Exactly. Sa lahat ng bansa. Pero bakit yung presyo niya, iba-iba? So parang yun yung gusto nating malaman, saan nanggagaling yung pagkakaiba-iba ng mga presyo ng Big Mac sa ibang bansa. So kung ikumpara mo yung presyo ng Big Mac dito sa Pilipinas, halimbawa, versus sa US, tapos ikumpara mo yung piso kontra sa dolyar, di ba? $1 is 57 pesos, di ba? So may diferensya. So yung gamit ng Big Mac Index ay inaalam natin, kinukumpara natin siya dun sa peso-dollar exchange rate. So yun yung pinaka-silbi niya. Medyo niche actually yung silbi ni Big talaga. Mac So hindi siya masyadong maganda. Kasi yun yung number one na nakita ko pa nag-travel kayo. It's leading to my question na pag sinabi mong, grabe ang mahal ng dito. Kahit pag umorder ka ng Jollibee sa ibang bansa, parang, iba yung Jollibee dito, mas mahal, ganyan-ganyan. Diba? So parang, or kahit bumili ka lang ng kahit ano, pag napapa-mental calculation ka kagad pag kino-convert mo, times 56, times 57. Correct. Diba? Sa dollars, ang ganong klase. So, pag ginanon natin yung proseso, ang usual na nangyayari is, ba't mas mahal dito? Diba? Ganon. And does that indicate na mas develop silang country? Or hindi pa masyado? Actually, kung nagta-travel ka, I'm sure napansin mo na ang pagkain sa Pilipinas, ang mahal, di ba? Compared sa halimbawa sa Thailand, sa mga nearby ASEAN countries, Vietnam, na mapapaisip ka, bakit ang mahal dito sa Pilipinas? 90 pesos lang to, ang dami ko nakukuha, di ba? Or kahit sa ibang bansa, at least binabawi nila sa serving size, di ba? So, hindi magandang sukatan yung presyo actually. Even sa mga more developed countries like Japan, although of course special case si Japan kasi hindi talaga nagbabago yung presyo nila for a long time. Pero hindi imperfect siya na sukatan kung mas mataas ang presyo sa isang bansa, mas maunlad. In general, in most cases ganun, pero hindi siya perfect na sukatan. So anong pinaka magandang sukatan for you? Kung ikaw tatanungin, kung paano masasabi na advance ang economy ng isang bansa? Mahirap na tanong yan. Alam mo, buong semester na tinuturo yan sa mag-enroll ka muna. So, GDP not enough? GDP is certainly not enough. Okay. Yun siguro yung mensahe. Kasi, by definition, hindi kasi talaga niya kayang sukatin lahat. Halimbawa, yung paglaganap ng droga o krimen, hindi niya nasusukat yun sa GDP. Na kahit na mataas yung GDP mo, pero ang daming krimen na nangyari, hindi siya sukatan ng quality of standards of living. Good governance din, hindi masyado nasusukat. Good governance. So, kasi halimbawa, kung yung gobyerno gumasos ng mga malalaking highway, di ba yun yung ginagawa ng gobyerno sa ngayon, kaya kaliwat kanan yung mga tollways, construction. Pero kung nagdudulot siya ng mas maraming traffic, hindi rin siya nakakabuti in the long run. Nakakasama pa nga siya. Bait pa yung sagot mo kasi ang sinasabi ko parang kung minimeasure ang government spending, tas hindi naman lahat ng government spending, pupunta talaga sa to. I mean, it's an open secret, I guess. Alam mo yan, medyo alam na natin yung may corruption, may konting kickback mentality. Correct. Alam mo yan, baka nakaka-apekto yun ng economy natin. Vote buying din, di ba? Bumabaha ng pera tuwing eleksyon. Parte rin yun, yung mga ganong klaseng paggastos, halimbawa yung mga advertising, etc. During campaigns. Part yun ng GDP, pero question mark ko, ano ba talaga ang silbi niyan or dulot niyan sa welfare GDP ng mga assumes tao? na ang government spending is for
something na kailangan or positive, no? Parang ganun. Actually, agnostic siya, Red. Talaga? So, kahit na basta gastos siya sa isang produkto or serbisyo na ginawa sa isang taon, pasok siya sa GDP. Kaya halimbawa, Red, ang favorite example ko sa klase ko, yung mga POGOs, yung mga online gambling ng mga Chinese. Diba, nung pumasok sila before the pandemic, kaliwat kanan yung properties na binili nila, yung mga buildings, etc., restaurants na tinayo para sa kanila. So lahat yun nakadagdag sa GDP. Pero ang tanong, ito ba yung klase ng gastos na gusto nating makita sa Pilipinas na 'di ba later lumabas na may mga torture chamber, may mga malala. Kung ano mga up stuff na nang dinulot nun, 'di ba? Yeah. So, bakit support economy na? Yun ang pinaka-question. Oo. Anong many factors? Bigyan mo ako ng top of the head. Anong pinaka-factor na? At the top of my head, yung learning poverty crisis natin. Okay. Na kung sa unang tingin, tungkol ba sa economics yung edukasyon? Pero sa totoo lang, ang laking bagay niyan pagdating sa paglago ng ekonomiya natin. Kasi kung 90% ng mga grade 5 ang hindi naintindihan ng binabasa nila, and yun yung definition ng learning poverty, by the way. Yeah, parang I read somewhere na yung literacy rate natin is at an all-time low, tama ba? Actually, mataas yung literacy rate. Pero kasi syempre kung nakakabasa ka, iba yun dun sa kung naintindihan mo ba yung binabasa mo. Okay. Yun yung learning poverty. Well, pag ako nag-promote ako ng mga shows ko sa Facebook at ang comments ko kalahating saan yung show, anong oras, magkano, nasa poster naman lahat. Doon mo malalaman pa lang, may index na agad ng reading poster index ay mababa. Okay? Reading comprehension. So yun, that's I guess a very good example of it, no? So is that rooted on educational institute quality, ganun? Correct. So actually, yan yung isa sa magandang aralin, Red, sa economics kasi hindi ka mauubusan ng mga problema na pwede mong ungkatin. Ang saya naman ang ginagawa Parang may nyo. infinite na research agenda ka, edukasyon lang yung finokus mo. Kasi para siyang vicious cycle na halimbawa kung yung mga hindi kagalingan ng mga estudyante, sila yung nagiging teacher sa elementary, sa high school, edi ano yung kalidad ng tinuturo nila sa mga kabataang Pilipino. And then para siyang vicious cycle na tinatawag na paulit-ulit yung mga kamalian, yung bad quality, etc. Yun yung dapat nating ayusin. Dapat mag-focus talaga tayo sa education system ng Pilipinas. Malaking bagay ang edukasyon, I believe. Ako, naramdaman ko rin siya. When I was a student, I feel like masyado siyang narrowed down. I feel like parang, kunwari, kung creative thinker ka, you don't excel in it. Parang ganong klase. So ako, very average student ako. And then, so it would deal a blow in my self-esteem. Kasi parang inisip ko, wala pala akong ibubuga kasi hindi ako magaling sa science, hindi ako magaling sa math, mga ganong klase. So, minsan yung academe kind of like narrows it down din at the same time. And private school educated ako. So parang, kumbaga, ginastos na ng magulang ko. Tapos di ko pa rin nakuha. Kumbaga, parang I felt left out. Yun yung mga nangyayari sa mga ibang education. And honestly, yung problem ko na yun is minuscule compared to yung mga na-experience ng ibang tao na, Diyos ko, kung ano-ano na lang, I think, kulang yung facilities, kulang yung libro, kulang yung oras, kulang yung teachers. I think, ganun. So, ayokong pag-usapan kung paano i-solve yung educational system kasi parang the next 2 seasons yun. Pwedeng mabuo yun. Siya. Pero, so, one, you would say, education. Lalo na ngayon, I think we are a very young country. There's a lot of youth. Parang ang average age natin nasa mid-20s or something like that. Parang ganun. Around that. So parang I feel like nakasalalay sa kabataan ang future natin. So pero hopefully, kung pangit yung quality na education na nakukuha ng malaking parte ng kabataan na yun, edi hindi rin ganun ka-promising. So, bukod sa young, kasi actually Red, yung mga, halimbawa yung mga government people, they like to say sa mga prospective investors na we have a young population, etc., dito kayo mag-invest. Pero, young population nga, pero poorly educated, edi parang hindi rin siya attractive na, parang hindi siya selling point. Kailangan mo ring iangat yung education ng kabataan na yun. And honestly, producers note,
mag-guest tayo ng educator na kaya nating i-grill. paano mo solve to? Parang gano'n. It's the future. Pero, okay, education is one. What else do you think contributes to our subpar economy? Oo. I think pretty obvious naman yung nabanggit na natin, yung corruption. Corruption, okay. Kasi halimbawa ngayon, ang daming efforts ng gobyerno para i-promote yung investments, di ba? In fact, gusto nga nilang bulat-latin yung constitution natin, yung economic charter change, di ba? Yeah. Sabi nila ang rason ay gusto nating hikayatin ng mga investors. Uh-huh. Pag binuksan natin, binago natin yung ilang mga provision, papasok na yung mga investor. Pero sa totoo lang, ang daming mga problema na kahit baguhin mo yung constitution, hindi pa rin papasok yung mga investor. Kasi halimbawa, kung gusto kong magtayo ng negosyo sa Pilipinas, isipin ko, dito ba ako sa Pilipinas o sa Vietnam o sa kung ano pang kung bansa. Ikaw ay foreign investor ako. Tapos sa Pilipinas makikita ko, para sa same na business na yun, 100 signatures ang kailangan kong i-ensure. Hanggang sa level ng barangay captain, ay kailangan ko yung pirma niya para sa negosyo ko. Eh di ayoko nang mag-invest sa Pilipinas. Kung sa Singapore halimbawa, wala pang 10 signatures ang kailangan ko, edi doon ako sa Singapore, di ba? Tama. So ganun kababaw actually yung problema na dapat nating solusyonan. Parang sistema lang, no? You don't need rocket science actually to know kung ano ba talaga yung hadlang sa investment sa Pilipinas. So yung ganong klase when you're talking about these laws and foreign investors, it's di ba, parang in this administration, parang they opened it up to our businesses can now be foreign-owned 100%. Tama ba? Parang ganun yun yung gusto nila. Actually, Red, kahit na hindi natin galawin yung konstitusyon, maraming sektor na sa ekonomiya natin yung bukas sa mga foreigners. Tulad ng manufacturing, tulad ng energy. Okay. Bukas na yan. In fact, ang natitira na lang na gusto nilang buksan sa economic charter change, alam mo, 3 na lang. Education, specifically higher education. Okay. Advertising, and then yung public services na kasama dyan yung mga ilang infrastructure. Pero in fact, meron na ring batas na nagpaluwag dun sa investment sa public services. So yung advertising at higher ed na lang. Yun na lang talaga. Pero yung advertising, napakaliit na porsyento lang ng GDP. Parang hindi ko alam na, parang hindi siya masyadong driver. Exactly, exactly. Na parang wala pa siyang 10% of 1%. Parang gano'n. Pag sabi advertising, like advertising as in like media ads, gano'n? Correct. Wow, okay. Yeah, oo. Na parang sa panahon na ngayon na internet age, etc., content creation, di ba parang hindi mo na kailangan, parang wala nang silbi yung ganong pagharang na, bawal ito sa foreigners. Kasi online na tayo ngayon, ang dali na gumawa ng content from anywhere. So parang ikaw, ano ba sa tingin mo sa advertising? Dapat ba bawalan yung mga foreigners? Hindi ko alam. Galing kong advertising. And honestly, ang pag pumasok ka sa advertising, ang top choices mo are all multinational companies. Exactly. It's not very bihira. Like we have advertising agencies here na local, boutique, ganyan. Mas marami na ngayon, more than ever. Pero before, it was just the BBDOs and the Macans and kung ano-ano pa na part sila ng isang global network, 'di ba? So parang di ba parang ganoon din 'yun. Yun nga. So parang futile na, 'di ba? Kasi even yung right now, nandiyan na yung mga multinationals na nag-ooperate, 'di ba? And yet they use that reason to open up the constitution. So yun yung weird doon sa gusto nilang mangyari. So something weird going on. Mamaya, lalabas natin yung magnifying glass natin. Pero, so, government and corruption is very directly related to it. There has been, though, sa previous term and kung ano mga previous terms ng bansa natin, parang ang isang mga niyayabang na mga tao is infrastructure building, which is kunwari, yung mga highways, yung upcoming na subway natin, and everything. Do you think that will be a good driver towards better economy, or tingin mo wala lang yan? Actually, Red, yung infrastructure, walang question, dapat talaga damihan pa nating ating infrastructure. Pero ang tanong ay, anong klaseng infrastructure ang dapat nating pinagtutuunan na pansin?
mas excited ako dun sa subway at iba pang mga trend kaysa dun sa mga tollways or expressways. Ang lagi ko tong pinopost sa Facebook yung konsepto ng induced demand. Ibig sabihin lang nun, kapag magtayo ka ng mga highways, expressways, sa una, mabilis yung biyahe. Bibilis talaga, tulad nung Skyway dito na pinatayo recently. Pero sa kalaunan, sasabihin ng mga tao, uy, parang masarap bumili ng kotse. Okay? So, ang ending ay maraming taong bibili ng kotse dahil ang sarap ng drive ng mga daan. Pero ang ending, mas maraming kotse ang ating lipunan. So which is magkaklag din. Which, yun yung dahilan kung bakit, halimbawa sa Skyway, nagta-traffic pa rin sa Skyway, di ba, nung nakaraang December, sobrang traffic sa Skyway, na kahit na ang idea, dapat mabawasan yung traffic dahil sa mga expressways na yun. So, merong unintended consequence na nangyari. Nagba-backfire yung ganong klaseng policy. Okay, gets. So, I think ito rin yung issue na private vehicles bang ipa-prioritize or public transportation? Correct. Kasi sa mga ibang bansa, if you would look at it, kahit Singapore or Hong Kong, most of the time, kung turista ka doon, nag-subway ka, nagtitren ka, nagbabus ka, and it would cost really cheap, ta sobrang convenient, and honestly, hindi mo nami-miss yung private na sasakyan. Yes, correct. Kasi, titignan ko yung phone ko, bubuksan ko yung Google, makikita ko na, oy, in 4 minutes, darating yung bus. And accurate siya, darating siya in 4 minutes. Correct. Parang ganong klase. So, dumadali yung pagsakay ng public transport. Dito, kaya bumibili ng kotse or kaya incentive sa'yo bumili ng kotse. Kasi, hindi mo na kailangan magtiis sa public transport. Correct. Parang gano'n, titiisin mo na lang yung traffic, which is at least nakaupo ako sa sarili kong kotse. Hindi ako nakikipagsiksikan, ganong klase. So, would you think na, I think talaga ang solution, I think, hindi ko na kailangan tanongin dito, ang solution dyan is, honestly kung ako may mga sakyan akong tren tsaka bus papunta sa pinupuntahan ko na hindi ako mga hassle, hindi ako jajabarin, or, di ba, kasi may natin ganun, or hindi, hindi ako malilate. Yan, di ba? So, feeling ko, mas prefer ko yun kaysa bumili ako ng kotse na maintain ko, binabayaran ko every time, di ba? Sobrang hirap. Would you think, pag naayos natin ang public transport system natin, hindi lang traffic ang mga solve yan, pati economy natin maapektuhan? Alaga? Kasi isipin mo na lang yung bilang ng oras na ginugugol natin sa kotse, di ba? Halimbawa, kung stuck tayo sa traffic, ilang oras sa isang taon tayo na stuck sa traffic? Ang laking kasayangan nun na we could be doing something else, di ba? Pwedeng nag-aalaga tayo ng mga pets, ganyan, or nanood ng movie. Or nagre-relax. Or nagpa-podcast. It's such a mahirap. Meron akong statement na medyo controversial, which is parang pag sinasabing Pilipinas, sinasabi na pag America, land of opportunity, you can chase the American dream, parang ganong klase. Reverse siya sa Philippines. Kasi I feel like ito yung and sinasabi ko to minsan part ng bit ko or sinasabi ko sa mga tao, parang this is where your dreams either get narrowed down or get evaluated before pursuing. Parang ganun. Parang bihira tayo mag-take ng leap of faith dito. For the longest time kasi ako, I pursued passion. I was in a very privileged position to pursue it. Pinaaral ako. I'm pretty sure kapag naging failure ako sa buhay, pwede ako umuwi sa parents ko anytime at may kwarto ako doon, ganyan. Comfortable, di ba? Nung bata-bata ako, I keep telling people na mag-resign kayo. Pursue your passion, ganyan, masaya. Kasi I found happiness at a very young age. Tapos, ngayon, nung naisip ko na parang, okay, hindi siya para sa lahat. Ngayon, even before you pursue a passion, there's a lot of evaluation gagawin na parang, okay, ilang oras yung kailangan ko i-google para dito sa business na to. Katayo ka ng business. Diba? Or sa bagong hobby na to, or bago kong pinupursue, gusto ko sa banda na to, or sa singing career na to, or sa pagpe-painting ko, ilang oras a day. And will it take away from the hours a day na ginagawa ko sa day job ko, which is supposed to be dapat 8 hours lang, 9 including lunch. Pero nagiging at least 12 hours siya because you commute 1 hour and a half going and 1 hour and a half going back to your home. So, those 3 hours could be used for whatever kind of spare hobby na iaano mo. And ito yung, gusto ko lang i-vet yung theory ko.
ito yung sinasabi ko na if you are if you are in a position to pursue what you love, kunwari, tulad ko, hindi lang naman ako ang blessed sa buong Pilipinas. Ang daming mas blessed pa sa akin. Diba? So, yung mga nasa in position to pursue their happiness, to pursue their passion, can create opportunities for other people who are less fortunate right after that. And if you are building an industry or supporting an industry na mas maraming happiness na ma-generate with having a proper job, 'di ba, and proper wages, edi it kind of like sinasabi sa mga tao, happy siya, pero totoo lang, it kind of helps the economy din in a way, don't you think? Yeah, oo. Okay. Yun lang, alis na ako. Mic drop. Yun na. Pero di ba, may point naman, di ba? Oo. Yun yung theory ko na parang, kung happy ka, maganda yung work mo, maganda yung work natin, mas makakontribute siya. Like, many individual people happily doing their jobs means doing it properly and with a passion and mas maganda. Hopefully, it grows, di ba? Parang ganun. Kaya actually, maganda rin, Red, na sa ngayon, in the internet age, ang dami ng mga opportunities na, halimbawa, work from home. Yes, Ang dami natin natitipid na oras dyan. And dapat nga yung mga companies, mas marami pang gumamit niyan. Ganun yung policy, tama, diba? mag-adjust. Or yung online selling, or mga other jobs sa mga platforms like Instagram, Facebook, etc. Content creation. Na you can let go of yung typical 8 to 5 job and still find decent work and decent pay sa mga alternative in employment na to. Na just a few decades earlier ay wala, di ba? Pero itong mga platforms na to really open up so many opportunities sa mga Pilipino. And tayo bilang mga madiskarte yung mga tao, di ba? Bawat sulok ng internet nandyan tayo, di ba? Lahat ng racket talagang pinatos na natin. So, ayun, at least may ganong klaseng options na. Pero yun yung masakit din. Kasi we mentioned kanina, foreign investors are having a hard time putting up their businesses here because ang daming ang bureaucracy and yung process natin hindi streamlined. Kasi ako, I was a business owner before. Naalala ko, sabi sa akin ng mom ko, who's a business owner din, sabi niya, huwag ka magpalakad ng papeles. Try mo muna na anuhin mo, pamahalin mo yung business mo ng sobra pag nalusot mo yan. And totoo nga, kasi grabe, every time, bagong department, bagong application, bagong same, yung papatayin ka lang ba sa pag-fill up ng form? Ang liit pa ng patlang, ang laki ng sulat ko. So, alam mo yan, dagdag yun, tapos walang proper na queuing, walang proper na hindi mo alam kung sinong kakausapin mo and everything. And then, nakakaba na siya. Nakakaba na siya. And then, so itatali ko siya with pursuing your passion and happiness. Kung ang passion mo is, kunwari, okay, gusto ko magtayo ng upcycling company for whatever, or gusto ko magtayo ng sustainable fashion brand, or kung ano man yan, honestly. Para gawin mo siya legitly, pupunta ka sa BPLO ng kahit anong LGU mo, and then, doon mo haharapin yung talagang sistema natin na doon mo mararamdaman na, wow, hindi to gumagana. And respeto ko lahat ng business owner right away sa day one ng talagang on your way to legitimate entrepreneurial dreams, di ba? So, ano ba to? Like, is it paano siya may improve? Parang hindi ba siya alarming enough to do it? Yeah, well, number one, parang kung may ganong realization ka, you begin to get a sense kung gaano pa sana mas kaunlad tayo, di ba? Kung na-free up natin yung creative juice natin, we don't have to worry about application forms, etc. So yung 6% growth natin could easily be higher than that kung maayos lang yung sistema, di ba? And number two, parang yun nga, ang daming low-hanging fruits. Yung mga ganitong klaseng problema, red tape, application forms, actually kung tutuusin, ang dali lang isolve nito, di ba? Pero kasi dapat din natin tanungin, parang may kultura ba tayo? Ano ba yung kultura natin that kind of fosters this kind of bureaucracy na bakit may expectation na maglalagay ka sa mga government transactions? May ganong klaseng cultural aspect na kailangan na natin i-confront na paano ba natin ma-resolve yun? To like really paint the picture, bibigyan ko yung mga viewers ng sitwasyon. I'm pretty sure kung small business owner ka na experience mo na to, parang may pinapa-approve akong something na kailangan ng notaryo
Parang ganun lang. Ganito lang kasimple Nagpa-notaryo ako sa pinakamalapit na notaryo sa City Hall. Pagbalik ko, sabi sa akin, ay, hindi namin tinatanggap yung notaryo na yan. Dito ka sa notaryo nung legal office namin. So, pipila ako sa legal office namin. Tapos pagdating mo doon, mapipila ka na naman ng matagal, fill upan mo na naman yung same form and everything, kukunin mo yan, and then pagbalik mo doon, yun na naman. And then, pagdating mo naman sa iba pang department na kailangan mo ng approval or kailangan mo ng permit, meron na naman silang bagong set of rules na naman doon. And even, that's opening. And even in closing the business, iba-iba pa. So, ang dami pong gastos. Kaya yung mga ibang business owner, ang advice nila, magkakasarado kang business, open mo lang, intayin mo lang. Tapos mag-declare mo na ng i-declare. Hindi siya umikita kaysa isarado mo at magbayad ka. Mga ganun. Correct. Basta lang to keep you away from doing all that hassle sa isang business. Mga ganun klase. So, yun yung klase ng sistema na that could be improved na baka ma-enable yung mga hesitant and ano yun, hindi ko naman sinasabing lahat ng may idea magkakaroon ng groundbreaking basis na magpapalit ng economy natin, di ba? Pero we could have been disabling potential like major drivers of our economy, di ba? Yeah, exactly. Kaya when you look at the profile ng mga firms sa Pilipinas, 99% ng mga firms sa Pilipinas, alam mo, micro, small, and medium enterprise. 1% lang yung large enterprises. Talaga? Yeah, 99%. So, halos lahat, virtually. So, yung mga malalaki, puro multinationals lang, I guess? Ganun? Mga conglomerates, etc. mga SM, higante Ayala, talaga. Higante. 1% lang yun. 99% micro, medium, and small. Pero relating... Sila yung pinakanahirapan. Sila yung nahirapan. And actually, if you think of it, they would rather remain small than scale up. Because of all of these things. Yeah. And in fact, hindi pa nga kasama din yung mga informal na mga negosyo na wala sa radar ng gobyerno. Like yung income mo lang na pag pumasok ka sa certain bracket na to, it brings on like so many things agad. So ikaw, kung ikaw ay, kunwari sabihin natin, 20 employee business ka, kung i-scale up mo to 100, malaki yung talon, di ba? Saka sobrang hirap, di ba? Exactly. And then all the regulations, permits, so parang yung incentive is to keep yourself small. Kaya yun yung parang merong self-imposed na constraint sa ekonomiya natin na we could be flourishing more, pero yun yung mga rules natin. So kaya yung mga business owner nila, pag sinabi nilang they're following a dream, talagang totoong dream chasers and dream. Kasi I'm pretty sure pag pasok ko pa lang sa City Hall or kahit anong barangay hall na, may barangay clearance pa, di ba? Minsan na may kailangan pang ganun, na kailangan mong pasukin para lang ayusin yan. And hindi yan one-time thing, Every year yan ginagawa, di ba? Actually, quarterly, pero pwede mo ilakad every year, parang ganun. Yung mga ganyan, sobrang hirap niyan gawin. And for lahat ng tao na parang nakaraos doon and actually conjured a well-built company out of all that bureaucracy has my respect and should be respected by everyone, honestly. It's such a, tawag dun? It's such a, ano bang tawag dyan sa ganong, kasi pag sinasabi ko sistema, napaka-tibak ng dating. Pag sinabi ko, may problema yung sistema, pare. Di ba, ang tibak ng dating Pero infrastructure ba yan? No? Hindi siya infrastructure no? Ano siya? Merong isang term ang tawag rent-seeking. Okay. So parang ibig sabihin nun ay parang merong expectation na yung mga lagay-lagay halimbawa, para matuloy yung mga certain processes, transactions, kailangan hindi yan sukat ng GDP. Hindi. Okay, go. So, yun. So, ganong klaseng rent-seeking culture na halimbawa, when you scale up, di ba, may mga negosyo na may mga franchise sa Kongreso, di ba? Tingnan mo yung nangyari sa EBS-CBN, for example, di ba? Nakita mo yung kapangyarihan ng mga politiko to stifle certain businesses. Exactly. Kailangan meron pang negosasyon, parang in most cases, hindi ganun kalaking mga firms. Kailangan maglalagay ka talaga or kailangan maligawan yung mga tao na magbibigay ng permit sa'yo. Yun yung rent-seeking, essentially. I so, see. parang... Okay. May kilala ako dyan. Doon ka sa counter 4. Kasi may kilala ako dyan. Pare, pumunta ka dito. Bro, fan ako. May mga ganyan minsan. Fan ako. Basta sa counter 8 ka lang, huwag ka na pipila sa iba. Mga ganyan, di ba? Pinaka-start na example, Red, yung mga drawer sa customs. Di ba? Na merong at some point, ang intervention para
mabawasan ang korupsyon, tanggalin natin yung mga drawer. Yun yung solusyon. Wala na nang gagawin natin. Wala tayong mga drawer. Yung ganon. Nakakatawa. I think naging topic to sa debate sa recent presidential election kung ano yung mga number 1 government agencies na bibigyan ng investigation on corruption. And lahat naman sila nagbibigay ng mga ano. Pero ako parang, sabi ko, kailangan ba bang i-identify? Di ba parang hindi ba siya as endemic as, medyo widespread na siya eh. And ito yung bibigyan ko parang devil's advocate. Do you think, yan, balik ta rin natin. Kung maganda yung economy natin, maganda yung pinapasweldo natin sa government employees natin. As in talagang maganda. And it would attract cream of the crop people. Like yung mga galing nating tao, na mga graduate, may degree and everything, na ang objective nila is makakuha ng mas magandang buhay abroad, nagstay. And to actually help yung to build our government and to build our infrastructure and to build the system. Do you think that would also be good contribution to the economy? Oh yeah. Okay. Kasi 'di ba, malala mo yung OFW phenomenon. Yeah. More than 10 million ang mga Pilipino na nasa abroad para magtrabaho. Pero kung isipin, ano ba yung characteristics ng mga OFW na to? 'Di ba sila din yung pinaka-madiskarte? Tama. Syempre may talent din, yes, intelligence, etc. 10 million ang mga lumabas ng bansa at hindi sila nakakatulong or hindi sila tutok sa mga problema ng bayan natin. So, kung hindi sana lumabas yung ganong klaseng talent, siguro mas mabilis nating nasosolve itong mga maraming problema natin. Kung hindi tayo masyadong reliant dun sa income coming from the remittances. And so yun yung parang conundrum natin ngayon kasi malaki yung na isusulong ng economy natin because of yung remittances ng OFW. To be fair, malaki din ang naitulong. But we're also sacrificing that. These are our best guys. Kumbaga kung NBA team tayo, binigyan na natin sila LeBron James sa ibang bansa. Parang ganun. O kung local, sabihin natin yung local, parang nag-produce tayo ng mga 10 million na Junmar Fajardo, tapos di sila naglalaro para sa Gilas. No? Parang ganun. Parang ganun, oo. To be fair, tama ka na yung remittance, ang laking bagay nun. And for a long time, talagang lumutang or we managed to keep afloat yung ekonomiya natin dahil sa mga bilyong-bilyong dolyar ng remittances. Pero, nakatulong yun doon sa consumption-driven economy ng ating Pilipinas. Magaling tayo gumastos, basically. Magaling tayo mag-mall. Magaling tayo mag-Shopee, Lazada, etc. Diba? Pero ang kulang natin, Red, investments. Yes. Kasi ang investments, yan yung magdidikta kung ano yung mga produkto at serbisyo na maproproduce mo sa hinaharap. Okay. Kung gastos tayo ng gastos ngayon, hindi tayo masyadong nag-iipon at hindi tayo masyadong nag-i-invest. Di ano na lang yung growth na pwede nating asahan sa susunod. Sorry, we're talking investments like down to the person? Tama ba? Talaga? Exactly. Okay. Investments in many forms. Pero ang gusto nating investments, halimbawa, yung tulad nung sinabi mo na pagnenegosyo, etc. Or pagbili ng mga machinery, equipment para sa mga negosyo natin, yun yung ganun klaseng investments na magpapatakbo sa ekonomiya natin in the future. Yun yung advantage ng maraming mga karatig bansa natin na hindi natin masyadong nagagawa kasi mall tayo ng mall. Consumption-driven economy. Window shopping tayo na window shopping. Kung ano-ano pa and everything. Ngayon, pag-usapan natin, okay, ikaw na bigla, ito yung power fantasy na parati kong piniplay sa utak ko. Pag meron akong absolute power, and when I say absolute power, hindi ka rin pwedeng i-assassinate, si Superman ka. Ganun. Talagang lahat, impervious ka. With all what you know right now, impervious ka, ikaw si Superman, marami kang pera, marami naniniwala sa'yo, may following ka, ikaw yung magiging sunod na presidente ng Pilipinas. Ano ang number one and minensyon natin kanina, pero baka iba yung sagot mo, or like a more specific gagawin. Siguro number one or two, three things na really quick na talagang, okay, i-develop ko to and ito yung mag-aahon ng ekonomiya natin. Ang hirap na. Pero I think nabanggitan natin yung ilan. Education. Yung education, I think, ang unang-unang pagtutuunan ko ng pansin. Kasi alam naman natin, investment din yan eh. Tama. So kahit na hindi makita yung results niyan in the next few years, parang nag-invest tayo for the next decades and centuries.
parang umabot na nga ako sa realization, Red, na kung gusto nating ayusin yung education system, parang we need to think in terms of decades and centuries. Matagal. Hindi na to a few years lang, hindi kaya. So matagal. So dapat simulan na natin yung pag-ayos yan. Health din, isa din yan sa mga investment na talagang kulang sa atin. Kapag magkasakit tayo, damaging masyadong damaging, catastrophic sa finances ng mga Pilipino. Ang laki ng out of pocket na ginagastos natin na sa ibang bansa, di ba, libre lahat ng health services. Nakakaingit Ang konti lang kung meron ka mang babayaran, ang konti lang. Sa atin, parang sasabihin mo lang, sana hindi ako magkasakit. Totoo, prayers Prayers na lang to. Prayers and willpower lang. Tsaka kung may sakit ka, alam mong may sakit ka, parang ayaw mong magpakita sa doktor, ganyan. Kasi alam mo, parang sunod-sunod yung mga gastos mo eh. So, meron ako ibabato, pero i-vet mo na lang kung mali ako o hindi. Agriculture. You think na maangas na tayo sa agriculture eh. Pag sinabi ko maangas, good thing. Like parang feeling ko, yung lupa natin is very rich. We're very rich naturally. Honestly, ang nagbubuhat ng tourism natin is yung natural tourist spots natin. Hindi naman tayo gumawa ng building na, uy, puntahan natin itong building ito. Hindi. Meron tayong beach. Nandun na yun. Walang taong gumawa nun. Diba? So, I think we're very naturally rich. And I think we could have been feeding the entire region. I feel like. Feeling ko kaya. Tama. Pero do you think na... Alam mo, may laban yung mga beach natin. Kung hindi naman sa dinidis natin yung ibang mga beach sa ibang bansa, di ba? Pero kung meron lang sanang mas mabuting babalik sa infrastructure na hindi na ganun kadami yung road travel mo or yung mga bangka, konti na lang, may mga ferry, shuttle, etc. Kung alam mo, ang dali sanang cash cow niyan na pwede pa nating palaguin talaga yan. Pero again, babalik sa bakit tayo hindi nag-i-invest masyado sa turismo, sa infrastructure na nakapaligid sa turismo. Parang it's a low-hanging fruit. Pagdating naman sa agriculture, importante din ang agriculture, pero kasi habang umuunlad yung mga bansa, Red, talagang asahan mo na liliit yung porsyento ng GDP na galing sa agriculture. Kasi, di ba, halimbawa tayo dito sa Metro Manila, di ba? Wala nang farms dito. Walang farms, pero halimbawa, dati uso yung mga farming jobs, di ba? Sa mga lolo-lola natin, etc. Pero over time, habang umuunlad ang mga bansa, talagang nagfa-flock tayo sa mga sentro ng komersyo, sa mga syudad, etc. At hindi naman agricultural yung mga jobs doon. More on services. So, parang may ganong natural tendency. Halimbawa, kung isipin mo yung Singapore, anong porsyento ng Singapore ang agricultural? Di ba? Tama. Pero, on the other hand, ilang porsyento ang gutom sa Singapore, di ba? So, hindi sukatan yung kawalan mo ng agricultural sector, yung farmland mo, ng kung gaano ka kayaman na bansa. Pwede kang maging unlad nang wala kang agricultural kasi may trade naman na nangyayari. Just like Singapore and other developed economies. So, what would be your third to wrap things up? Hindi ba 3 na yun? Sige. So, education, health, and then I guess yung corruption. Hindi ko alam anong pwedeng gawin sa mga corrupt. Good governance. Good governance, ilagay natin doon. Kasi, marami mga like proper tax usage and everything. Exactly. Hindi ko lang sinasabi sa corruption. Like, parang I think, kung nagagastos natin ng tama or mas, kunwari, mas developed or mas educated or mas tawag doon, mas progressive, yung mas modern yung mga choices natin when we do things, 'di ba? So sana mas makakaunlad siya ng bansa. Tama. And actually, even yung setting ng example lang ng mga leader, na halimbawa, yung leader ba, nagbabayad ba ng buwis? Tama. Oo nga, no? Parang kung makita mo na, ang ayos naman ng mga leader natin, parang yung mga tao, gaganahan din sila to do the right things. Diba? Tama. So, ang laking bagay nung kumpiyansa, yung inspiration na nanggaling sa mga leaders natin kung may good governance. Yeah, and it changes the culture. And kung yung culture mas positive, it would bring in more change. Alam mo, we could talk about this for 4 more hours, pero binigyan ako ng wrap-up signal ng ating producer. But thank you so much, JC. JC po ng Bayan, meron siyang libro called False Nostalgia, The Marcos Golden Age Myth. Kung gusto nyo pang manood ng mga ganitong klaseng usapan,
masustansya, pero hindi masyadong masustansya. Ewan ko kung anong judge nyo. The Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday night at 9 p.m. Nandun din siya sa YouTube and also Spotify or wherever you have your podcast. Thank you so much, JC. Thank you. Ako si Red Oliero. Next week ulit. Thank you. Wala akong sign of line. So, Okay, I said. yun yung with.